our Lord Jesus Christ. At salamat sa ating Panginoon. Kapatid, sinabi ko, tayo naman yung sinabi ko kaibigan ko. Yan. Ang kaibigan ko ngayon, buong araw, ang electric top pwede na rin kahit saan. No? Maigi na lang. Yan. At magmula sa aming church sa Calamba, Laguna, Token Life Ministries, patungo po sa mga kapatid natin dito. Nandito na po ako last Wednesday at maigi na makita ko ang lahat ng mga kapatid na nagpapatuloy. Importante po yung nagpapatuloy. Masaya tayo mga kapatid, no? Na makakita ng mga bagong kaluluwa. Madadagdagan kayo rito for sure, no? With the dynamics ng ministry, ang heart ng inyong ministro, Pastor John Mar, na maging tama sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Mga katuwang na ganun din ang puso. Ako nakikita ko rito na maraming katawagin si Lord to the ministry. May pangarap ko last Wednesday is kailangan lang maayos yung dambana na nasira, no? At si Elijah lang po ang nakapag-ayos ng dambana bago bumaba ang apoy sa Mount Carmel. The same thing with us. Ang dambana, yung puso natin, ang sabi ng message mga kapatid, the heart of the man is God's altar. Una itong inaayos Hindi magiging maayos ang ating kaisipan, ang ating mga kilos, kung hindi aayusin ng Panginoon ang ating puso. At yan ang pangako ng Malakay, the last verses of the Old Testament. And Elias shall come and turn the hearts of the fathers to the children, si John the Baptist yun, and the children to the fathers. Yan na ang role ng prophet natin ngayon, no? It will turn the hearts, ipapanumbalik. Meron tayong babalikan na naiwan lang, no? Because we are chosen in Him before the foundation of the world. Babalikan natin yan mga kapatid. Sa totoo lang, habang naririnig natin ang mensahe, bumabalik lang tayo kung kanino tayo galing. Marami tayo nare-recall na tama ito tama ito Bakit nasasabi natin tama? Doon tayo kasi galing. No? We have just bypassed our theophany. May nilagpasan lang tayong katawan na yun din ang pupuntahan natin in the future. Of course, hindi ito para sa lahat. Kailangan natin ma-justify. We need to be sanctified. We need to be baptized with the Holy Ghost unto adoption. Justification. May pabautismo tayo sa tubig sa pangalan ng Panginoon dahil nagsisi tayo. Pero hindi pa tapos yun. Sa ibang samahan, ang baptism, ang water baptism para graduation yan. But it's not for us. It is just the beginning. Pero pagkatapos tayong ilubog sa tubig, ilulubog tayo sa dugo ng Panginoon. Ano ang dugo ng Panginoon? Yung salita niya. Kaya nga kapag katapos sa bautismo, kailangan bumabad tayo lagi sa gawain kasi yan yung dugo, yung blood, yung word, yung life ni Lord. Kasi isang araw, pag malinis na yan ang naglilinis sa buhay natin Hindi natin kayang linisin ang buhay natin. Dahil kung kaya natin linisin ang buhay natin, marami nang nagbago. Wala naman taong gustong maglalasing siya, tapos pag-uwi niya, wala na siyang sweldo, masakit pa ang ulo niya, away pa sila mag-asawa. Walang ganyan. Walang may gusto ng ganyan, pero ba't nagagawa ng tao? Hindi maabot yung holiness Hindi kaya ng tao. Pero kaya ng Panginoon. No? I believe na ituro na ng pastor niya, 3 steps of grace, justification. Magsisisi tayo. At aariin ganap tayo ng Panginoon. Mapapatuloy tayo, sanctification. It's a compound word. Cleanse and set aside for holy service. Lilinisin tayo ng ating Panginoon, hindi para magmukha lang tayong banal. No? Dahil kung pagmumukhang banal, yung ibang samahan, nakapalda rin, nakamahaba rin ang buhok. Baka mas malinis pa sila sa atin. Pero nililinis ng Diyos ang buhay natin kasi papasok sa atin yung malinis. That is the Holy Spirit. At hindi lang tayo babautismo ng Holy Spirit, kailangan umabot tayo sa selyo, tatak, o seal of the Holy Spirit. Yan po ang subject natin sa umagang ito. As God has put in my heart, no?
salamat, pinahintulutan mo ako pa Pastor Janmar. Nakita mo naman yung slides. Okay lang ba ito? Yun, no? Yeah. At Total Father's Day naman, ilan po rito yung mga mag-asawang nandito? Taas po ang kamay. Ito ang mga mag-asawa. Yan. Yung pong may asawa pero hindi kasama yung asawa. Yung pastor niya siya may duty sana. Yan, okay. Kasi subject natin mamaya sa... Okay, sorry. Sino po rito yung may asawa at may mga anak na? Ayan. Tama-tama subject natin mamaya. Parenting. Okay ba yan? Okay ba yun? O expert na kayo dyan? Pag expert na kayo dyan, hindi na natin kailangan. Pastor, ang dali naman maging magulang. Basic, di ba? Walang ka-challenge na pastor eh. Ganun ba tayo ngayon? Sino pong nadadalian masyado sa pagiging magulang? Sino po? Importante yan kasi Father's Day nga ngayon eh. Walang father kung wala anak. Diba? At parenting. Basic yan eh. Pagiging magulang. Kaya mag-usap naman tayo ng basic. Okay ba yan? Kasi nakikita ko sa mga mata ninyo, parang wala na ka-challenge sa inyo pagiging magulang. Ang babait ng mga anak ko, pastor. Walang matitigas ang ulo. Lahat sila mababait. Tama ba ako? Amen. Parang hindi pa kayo nyo eh. There is a biblical way clarified by the message of the hour on parenting. Importante po. Ako po, excited na rin ako umuwi kasi lumabas na sa hospital yung aking apo. Kapapanganak lang ng aking anak. So, lolo na po ako. Hindi lang ako tatay. Grand tatay na rin. No? So, pag-uwi ko ay makakarga ko na yung apo ko. Kasi nung umalis po ako, pupuntang Palawan, nasa hospital pa. Ngayon po, salamat kay Lord, nakalabas na with all the healing, the grace, the provision. Salamat sa ating Panginoon. No? So, iba ang pagiging father, iba pala pagiging grandfather ka na. Of course, ang maganda kasi kay Lord, hindi siya grandfather. Walang apo ang Diyos. Father siya. No? So, hindi ibig sabihin, ikaw anak ng Diyos, yung anak mo automatic, ay, apo ka ng Diyos, wala kang problema, walang ganun mga kapatid. Kailangan maging anak din siya, no? Tayo lang yung pero apo. So, salamat kay Lord at sikapin ko itong matapos ng lunchtime para break tayo. Okay lang ba yung ganung programa, Pastor Jan? Tapos, tapos kain tayo mabilis. Couples, tayo. At saka yung, kung wala yung couple, basta meron kang anak, kasali ka. No? Kung basta meron kang anak. I-finalize na natin. Kasi may mga kaso walang asawa, may anak, di ba? Basta may anak ka kasi parenting eh. Di ba? Kung meron ka inampon, dalagat binata ka, parenting pa rin yun, let us see. No? So, I would like to teaching ang approach ko. Pagpaalam na ako kay pastor ninyo. Alam ko magaling na magturo itong pastor ninyo. Teacher to eh. Nangangalaga siya ng mga teacher eh. Diba? So, teaching tayo, no? I would like to speak about baka na. Saksak na natin. Pero na dyan natin. So, baka ano naman, naka-slide. Okay lang, pwede ko namang ano, dito na lang ako. Dito na lang ako. It's okay. Yun! Ayos na. The gifts, the fruits, and seal of the Holy Spirit. Sino po naniniwalang may Holy Spirit? Amen. Nandito ba siya ngayon? Amen. Amen. Ang Holy Spirit po, hindi po siyang bulto. Though He is a spirit. Ang sabi ng message, a Holy Spirit is a person.
persona yan. At isa lang ang persona ng Diyos. Walang tatlong Diyos, walang tatlong persona ang Diyos. Isa lang ang persona ng Diyos. Pero meron siyang tatlong opisina. At ang opisina ng Panginoon ngayon is as a Holy Spirit. So, can we all stand? So, pag ibahin natin ito pare-pareho ba yung gifts, fruits, sa seal? Pare-pareho ba yan? Iba-iba yan. But there is only one Holy Spirit. We read 1 Corinthians 12:1. These are the gifts. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ye know that you were Gentiles carried away unto these dumb idols, even as you were led. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, but that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit, and there are differences of administration, but the same Lord, and there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. We'll pray again, we'll bow our heads. Salamat aming Ama, this is your word, this is your grace. Kayo ang Panginoon, ang magturo, the Spirit of truth, to guide us into all truth. The inside teacher, the Holy Spirit, we thank you, Father. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. Paano ito na makaupo, mga kapatid? Okay. Minsan naglalakad ako. Okay lang? Lalakaran ko. Wala akong hawak na may wire. No? So, pasensya na kayo kung ako lang ang naka-electric fan, ha? Parang gusto nito na i-share ko sa iba. Ganun natin. Okay lang? Baby ko eh. Ayos na dito. Ha? So, minsan dala-dala ko to, ha? Yeah. Kasi kaya ayokong, gusto ko, pag kasi ako nainitan na matindi, yung boses ko naapektuhan. Hanggang mamaya pa akong hapon. Tapos minsan lumalayo pa ako sa mic. So, okay. Now, gifts, fruits, and seal. Una sa lahat, gifts, may S, ibig sabihin, plural. Fruits, may S din, ibig sabihin, plural. But the seal, hindi yan marami. There is only one seal. And that is the seal of the Holy Spirit. Okay. Ano bang gift? Kasi yun natin yung gift eh. Ano ba ang gift? Ay, parang classroom tayo may recitation to. Huwag kayo tutulog-tulog dyan. Ano ba ang gift, mga kapatid? Ang gift ay galing sa iba, binigay sa iyo. Tama? Ang sabi ng Bible, there are diversities of gifts but the same Spirit. Iba-iba ang kaloob. Diba ngayon sa church nyo, sa umaga nito, iba-ibang kaloob. Merong nag-ayos, merong nag-ayos ng upuan, may nagluto, may nag-MC, may pastor of course. Doon sa fivefold ministry, iba-iba rin yan. Merong magtuturo, merong nagpaprophesy, merong evangelista, merong guro, merong apostol. Iba-iba ang gifts, pero ang Spirit isa lang. Kanina nakaupo rin yung pangalan ni Pastor Jan, tanong ko yung Pastor Jan, nung una kami nakita, ano pangalan ng pangalan mo? Secret po. Ano secret? Ayaw mo sabihin? Sinisecret mo yung pangalan ng anak mo, yung pala ang pangalan talaga niya, secret. Oh my God. No? Iniisip ko tuloy kung ano naisip ni Pastor Jan, na kada tatalugin yung anak niya pag nadala nga, ano pangalan mo? Secret. Ayaw sabihin, yung pala secret talaga. Ano yung full name niya? Secret? Silo. Oo. No? Okay. Upo si Secret dyan na nakaganon. Sabi ko, isang araw may keyboard ka ng kaharap dyan. No? Pagtaka siya, siyempre, bata ka. Ano raw yun? Ano yun? Parang piano. Nag-aaral ka ha? Yeah. Because ang church, ino-operate siya ng gifts.
hindi ng tao. Kaya hindi tayo titingin sa tao. I-glorify natin si Lord kasi gift yan na galing kay Lord. Kung wala si Lord, walang gifts. Kasi yung gift, galing yan kay Lord, ibibigay sa tao. Pero ang sabi mga kapatid, kahit maraming gifts, isa lang ang Spirit. Okay? Tinan niyo ang church operations, ha? There are differences of administrations but the same Lord. Ito ba yung dahilan? Sorry, nagpa-vibrate ko. Sorry. Huwag mo lang itong kaibigan ko, ha? Kaibigan ko siya ngayon, lagi siya nakakarap sa akin. Ano ang administration? Sa amin po, baka dito kasi siyempre nagsisimula pa lang, may pastor, no? May associate pastor, merong deacons, merong trustees, may presidente ng ladies, may presidente ng men's, may presidente ng youth, may facilities manager. Ano yan? Mga leaders yan eh. Na darating yung panahon, pag may problema ang mga men's, hindi na pumidiretso sa akin, may leader sila. Pag may problema ang mga ladies, hindi ko lahat yan i-absorb kasi ang dami ng ginagawa ng pastor eh. Pero meron silang leader na pag doon pa lang sa level na yun, na ayos na, hindi na kailangan umabot sa akin. No? Imagine niyo naman kapatid, mga kapatid, bagay 21 years na kami. Kung ako pa rin natatanungin ko anong lulutuin sa anniversary, ano ang alam ko sa luto? Diba? Pastor, ano ang lulutuin natin sa anniversary? Ewan ko. Akala ko meron tayong mga bisita, pero dahil may administration na yung ladies, sila lang bahala dyan. Sasabihin na lang nila sa akin, Pastor, okay lang ba sa iyo? Ang ulam natin ganito. Okay yan. Kahit na hindi ko alam kung ano yung pagkain yun. Because nagtitiwala ko sa kanila. Kasi isa lang ang Lord, pero differences ng administration. Iba yung men's. No? Pagdating sa mga doctrinal, pagdating sa mga kaayusan sa church, yung mga deacons, iba rin yung administration nila. But differences of administration, but one Lord. Nagets natin? O dito, may mga kalalakihan, may mga kababaihan. Mayroong nagluluto rin. Diyan napapasok yung, and there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Ano yung operations? Di ba? Pag kami, mayroong anniversary, may nag-ooperate sa administration, mayroong sa luto, mayroong logistics. Makikita niyo mga kapatid, ang isang church na kayo ha? Church na po kayo. Church na po kayo. Ay, salamat sa Lord. Baka natutulog pa eh. Ganun nga rin, Pastor Gerber eh. Ha? Huwag niyong iisipin ang church ay ang building. Ang church ay tao. The beauty of the church is the character of the people. Mga ilang buwan na, dapat na naman kayo ng building eh. Tama? Oo. Pero yung tao, hindi nagbago. Yun nga ang church. Pwede kayo magpalipat-lipat ng building, pero ang church yung tao. Kayo yan. Know you not that ye are the temple of God. Kayo yan. No? So now, kaya nakita ninyo, di ba? May sumusundo ng mga kapatid. Operation yan eh. So, pero kahit na iba-iba ang operation, merong isang Diyos. Nakita niyo ba? One Spirit, one Lord, one God, different gifts, different administrations, different operations. Amen. Kaya nga mga kapatid, ang maganda sa katawan ni Kristo, lahat tayo may gagawin. Walang unemployment. Lola, huwag mong isipin wala kang gagawin. Alam mo yung pag-upo mo dyan, gawin mo lang yan palagi. Hindi mo kailangan mag-ayos ng upuan. Hindi mo kailangan maglinis. Siyempre, mas marami pang malalakas. Pero yung pag-upo mo dyan, maraming na-inspire sa'yo. Dahil kahit sa edad mo, nandyan ka. Nakits niyo mga kapatid? Iba-iba tayo na gagawin. Iba gagawin ng pastor, iba gagawin ng deacon. No, yung deacon nandiyan yan, nagbabantay kung merong magulo, kung merong batang patakbo-takbo.
Yung trustee, tinitingnan niya yung pera kung kakasya ba to sa project natin. Different. Oh. Of course, lahat ito pinapaandar ng gifts. Hindi na pwede maging administrator kung wala kang gift. Hindi na po pwede mag-operate kung walang gift na binigay si Lord sa iyo. Si Lord ang nagbigay ng gift. Kaya yan nga ay bigay. Galing sa labas. Pag binigyan ko ni Pastor John Mar, binigyan ako ng tubig, regalo niya sa akin ito. Hindi ko alam, no? Regalo niya sa akin sa araw na ito, electric fan, hindi niya ginamit. Binigay, galing sa kanya, binigay sa akin. Galing sa labas, binigay sa akin, no? Now, yun sa atin ito, ha? Sige, okay lang po. But the manifestation of Spirit is given to every man to profit withal. Pag doon nagbigay ang gift ng Holy Spirit sa bawat tao, yan ay pakinabang, profit. Ano ba Tagalog ng profit? Pakinabang, kita, tubo. Ibig sabihin pakinabang. Hindi nagbibigay si Lord ng gift na hindi mapapakinabangan. Amen. Okay. Sorry ha. Ikaw ba magbibigay ka ng gift? Kunyari, pagsasaka sa bukid. No? Wala siya kamuang-muang sa buhay sa Manila. Birthday niya. Regalo mo ba ng laptop yon? Pag nakita niyo yung laptop, Brad, alam mo kung araro na lang ito? Baka naman sa napakinabangan ko pa. Hindi ako marunong gumamit ng laptop eh. Pero kung araro ibigay mo sa magsasaka, dahil mas mura pa yun, bukod sa mas mura, magagamit pa niya, baka napakinabangan niya. Ganon siya magbigay. Hindi siya magbibigay ng hindi pakikinabangan. Pag nagbigay, di ba pag nagbigay ka ng regalo, nag-reflect yung regalo mo sa pagbibigyan mo. No? Ako minsan natutuwa ko every year sa church. Taong-taon, tinatanong ng congregation sa misis ko, anong gusto ni pastor ngayon? Kahit ito, regalo nila ito. Itong rilong ito. No? May regalo sila sa aking aircon, nung luma na yung aircon ko. Iba-iba yung pangangailangan ko taon-taon. Okay yan kapatid? Mic test. Mic test. Yan. Sorry, malikot ang preacher mo ngayon eh. Sabi si Pastor Jamar, bakit mo naimbitahan dito si Pastor Jamar? Kapag likot-likot ha? Di ba? Oh, bakit? Ang dami ko ng relo magmula nung binata ako. Ngayon, ito lagi yung suot ko. Dahil ito, alam yung heart rate ko, alam ko ilan oras yung tulog ko, alam niya kung ilan yung hakbang ko na. Grabe itong relo ito. Alam niya kung na-stress ako. Ako hindi ko alam eh. Bigla siya mag-flash, you are stressed this day. Your battery, may body battery na sinusukat siya. Sabi ko ibang klase itong relo ito. Nirigalo nila sa akin ito last year. Sa dami kong relo, ito lang palang kailangan kong relo. Binibilang niya yung heart rate ko. Alam niya pagka matagal na akong hindi kumikilos, magpapaalala siya, you stretch, you move. Pambira itong relong ito. Marunong ba sa akin? That's the way it is, no? Lagi mo na i-turn off to kapatid para Ganun din sa church, hindi magbibigay si Lord ng gift na hindi niya mapapakinabangan. Kaya pag nagbigay si Lord ng pastor, mapapakinabangan niya ng kaluluwa niyo. Mapapakinabangan niya ng buhay niyo. No? A pastor is a gift, an evangelist is a gift. Ang mga deacons, gift lahat yan. Dahil yan ay prophet. 4 to 1. Okay, hindi sa isa na ni Pablo rito. 4 to 1 is given by the Spirit the word of wisdom.
The primary gift sa church is wisdom. Kaya madalas ang pastor ang meron yan. No? Sinong tao sa Bible na hari ng hindi wisdom? Sino? Solomon. Diba? Kaya nga siya nakapagsulat ng Proverbs eh. Wisdom. Kaya pag ang pastor walang wisdom, kawawa ang congregation. Pero mo si Solomon, ang wisdom niya ha, merong dalawang babae nagkiklaim ng isang bata. Isang bata, dalawang babae. Ngayon, sino nakakita na ano? Sino talaga nanay nito? Walang witness eh. Siyempre, isa rin yung totoo, isa fake. Kasi yung fake na nagkiklaim ng bata, namatay na yung sa kanya, nagaganan. Eh may wisdom si Solomon. Para wala po kayong away, mga alin. No? Ganito lang ang gawin natin. Para walang away, hatiin natin. Di ba? Ang galing talaga ni Solomon. Siguro habang umiiyak na siya, pinapag ganon. Hatiin natin. Walang away. Kalahati sa'yo, kalahati sa'yo. Pero yung ba talaga ang gusto mangyari ni Solomon? Kaya pag ang pastor nagbigay ng solusyon, minsan magtiwala ka na lang. Kasi meron siyang gustong makita sa dulo. Nagets ko ba? Minsan yung una niyang salita, hindi mo matanggap, pastor, grabe ka. Walang hiya ka pala, pastor. Ganitong gagawin ko. Minsan kailangan mo lang magtiwala kasi wisdom yan eh. Sa totoo lang, may gustong lumabas si Solomon. Gusto niyang lumabas kung sino ang totoong nanay. Kaya nga, pero mukhang seryoso si Solomon. Minsan yung mga pastor magaling din mag-acting ha. Akin na yung punyal. Handa na ako hatiin to. Hindi na nakatiis yung totoong nanay. Hindi, sabi muna nung isa, yung hindi nanay, tama si Solomon, di ba? Yung fake na nanay, tama nga po yan. Talagang bobo rin eh, na? Di ba? Hindi nag-iisip, tama po yan. Hati na lang kami. Wala nga sa katinoan. Pero yung isang totoong nanay, huwag nyo na pong hatiin. Kanya na lang. Kaysa mamatay ang bata, bigyan nyo lang po sa kanya. Lumitaw ang totoong nanay. Because of wisdom. Yeah. Kaya nyo po akong pakinggan? Kahit nainitan kayo? No? Yeah. Walang init. Amen. Magpipray tayo, Lord willing, malay nyo, paglipat nyo, naka-aircon na kayo. Walang imposible kay Lord. May mga gifts eh. Diba? Yeah. Wisdom. Ang kasunod na gift to another the word of knowledge by the same Spirit. Magkaiba pala ang knowledge sa wisdom? Sino nagsasabing pareho yan? Ano ba yung knowledge? Alam mo. Ay naku, ngayon, ang daming taong, ang daming alam eh. Chat GPT lang yan. Ngayon, ang gagaling ng mga tao, alam mo, ang gagaling. Pag nagsanap ng ano, ganito po kasi yan eh. Wow, kala mo sa kanya galing, di ba? Chat GPT. AI, Gemini. Mamili ka na lang. Meta AI. Libre nga lang eh. Di ba ang sabi ng Bible sa darating na panahon natin, knowledge shall increase. Many will run to and fro. Bakit knowledge shall increase? Nasa kamay mo na lang eh. Pero hindi sinabi sa panahon ni Daniel, wisdom shall increase. Ang sinabi, knowledge. Kasi yung knowledge, alam mo. Pero yung wisdom, alam mo gamitin yung alam mo. May mga taong may knowledge lang. Alam lang nila, pero pagdating sa application sa buhay, diyan na papasok ang wisdom. Hindi lang dapat alam mo. Pero gift din yan. Diba? Pag sinabi, alam ko, itong alam ko eh. Paano gagawin natin? Konsultahin natin si pastor. Yes, siya may wisdom. Tama? Katawan yan eh.
Hindi binigay sa iyo lahat, pero pwede magtulungan yung church dahil may mga gifts dyan. Yun naman pastor, kahit kasi nga medyo matanda na siya siguro, wala siya chat GPT, hindi niya alam yon, pero pag narinig niya, ay ganito yung dapat natin gawin, ganyan pala yan. Wisdom na yon. Nakakatulong ba itong ginagawa natin ngayon? Ha? Kaya yung merong may alam, huwag kang magmalaking alam mo. Sa totoo lang, lahat ng gifts na ito, pagka nasa iyo yan, dapat maging humble ka lang. Para magamit ka talaga ni Lord, we must be humble. No? We must be. O ilan na yan gift na yan? Ilan na? Ilan na po? Una, wisdom. Pangalawa, knowledge. To another, faith by the same Spirit. To another, the gifts of healing by the same Spirit. Yung palang healing, gift din yan. Meron talaga sa church na pag nag-pray ng healing, gumagaling yung kapatid. Pwede hindi pastor yan, ha? Mabalitaan ng isang kapatid. May karamdaman ka, sige, sisipag-pray kita. Pwede tahimik lang yan. Pero pag nag-pray siya, gumagaling yung kapatid. Meron kapag ka may mga, no? Faith, healing. Ilan na yan? Ilan na po? 4. To another, the working of miracles. No? Yung mga pag nag-pray talaga merong himalang nangyayari. Remember, ha? Hindi ito laging ministro. Kaya nga sabi ko nga, baka hindi mo alam, may gift ka, hindi mo lang nagagamit. At tandaan niyo ang gift, hindi ibig sabihin, niregaluhan ka. Ay, gifted ako sa healing. No, hindi ikaw ang niregaluhan. Regalo ng Diyos yan sa katawan ni Kristo, ikaw lang ang binigyan. Dapat ang maginabang dyan, buong katawan, hindi lang ikaw. Parinig mo. Sige, hindi po tayo tapos. Ilan na yung kapatid? 5. To another, prophecy. Yung prophecy, ang kakabit yan, to another discerning of spirits. Yung prophecy, mga kapatid, nakakakita sa talaga ng mga bagay na darating. Of course, madalas ministro yan pag nangaral, bigla may lumalabas sa bibig niya, talaga mangyayari. Minsan, mga kapatid, kaya nga may speaking in tongues, may interpretation of tongues, merong nagdidiscern ng spirit. Bigla may bagong pumasok. Welcome. Meron po tayong bisita ngayon, si brother, sister. Yung meron discerning of spirit, parang lalapit sa mga pastor. Pastor lang, parang hindi maganda pakiramdam ko dyan. Judgmental. Eh syempre, gift niya yun eh. Pero hindi ibig sabihin, palalayasin mo na yun, ha? Ganun ba, sister? Bakit? Hindi po talaga. Iba po yung pakiramdam ko. Minsan may ganyan sa church. Alam niyo, sa dulo, mapapatunayan tama ko. Palagi ko makakaproblema tayo dyan, pastor. Pero, sige lang, paupuin mo lang. Tapos may warning. Nag-discern mo kasi yung spirit. No? Matin yan, pag meron, huwag naman ganito, ha? Gusto palagi ko may kasalanan kang tinatago. Pwede rin, di ba? Oo. Pero dahan-dahan naman ang pananalita, ha? Yeah. Pakiramdam ko, brother ng babae ka na nito. Alam niyo mga kapatid, aaminin ko, ha? Kasi madalang ang asawa ko, hindi ko kasama, lagi ko kasama yan. No? Yung asawa ko may ganyang gift. Kaya buti na lang, believer na ako, hindi ako pwede mang babae, kapatid. Mararamdaman niya yan. Eh kahit nung college kami, nararamdaman niya eh. No, sasabihin niya sa akin, no? May gusto sa'yo yan. Sasabihin may gusto sa'yo yan. Sabi ko, sino? Yan, no? May gusto sa'yo yan. Mahal ang tawag sa akin ng mahal, may gusto sa'yo yan. Delikado pag gano'n ang asawa mo, walang lusot. Of course, mahal ko ang asawa ko, hindi ko naman sana gagawin yun. Eh kung may gusto yun, wala akong magagawa, may gusto siya, hindi ko naman siya gusto eh. Ikaw naman ang gusto ko eh. Pero napapatunayan, totoo nga.
Spirit pala, sasabihin niya, may discernment yun eh, no? May gusto sa iyang, tinan mo. Kaya mapalad ang may mga asawang may discernment ng Spirit. Ha? Ingatan niya, no? Radyo, tawa-tawa, ano ah. Mga may discernment si sister ah. Na-discern ka ba? Yeah. But kidding aside, mga kapatid, sa church may ganyan may nakakaramdam. Nakita niyo ba? Na-ooperate ang church dahil sa gift. May gift ng music. Di ba? Merong gift ng kanta, awit. Kinarap ni Lord sa church para pakinabangan ng church. Kaya nga may statement si Barbanan, the church is operated by gifts, not of men. Para hindi mapunta yung glory sa tao, mapunta lagi ang glory sa Diyos. Amen. Amen. Nasa gift pa lang tayo. My God. No? Tuloy lang ha. Anong oras ba kayo nananghalian? Alauna? I like that. Kala ko alas 12 eh. Tapos break tayo, tapos couples, parents. Okay? Total, minsan na naman ako nandito. No? Malay nyo, mapadala. Hindi ko alam. No? Kasi grabe mag-alaga itong pastor ninyo. Para akong baby. Sana all daw. Gusto mo rin maging baby sis? Okay, ilan na yan? Ilan na kapatid? Ilan na? Discerning of spirit to another diverse kinds of tongues. Dito na lumalabas yung may nag-speaking in tongues. Gift talaga yan. Pero, hindi tayo naniniwala na sa isang gawain, minsan sabay-sabay, ang ingay, may tumatalon pa, may hinihimatay pa kunwari, tapos walang interpretation. Look at this. Kaya nakita niyo yung speaking in tongues, kulian. Sa Pentecostal kasi, pag speaking in tongues ka, ligtas ka na. Gift lang yun eh. Wala pa kang fruits ha, nasa gift pa lang tayo. May nag-speaking in tongues na si Barbanan, nakita niya, nag-speaking in tongues, ang interpret, yung isa, may babae. So, sabi ni Barbanan, may problema rito. Kasi iniisip nga niya, nakasama rin sa mga Pentecostal eh. Iniisip nga niya, pag ikaw nag-speaking in tongues at nag-interpret, ligtas ka na, bakit yung isa, genuine, yung isa, fake? Kaya hindi tayo tumitingin sa gifts. Salamat tayo kay Lord nag-ooperate ang gifts. Pero hindi natin sinasamba yung gift. Ang sinasamba natin yung nagbigay ng gift. Amen. Madalas sa isang gawain, pag genuine ng speaking in tongues, minsan isa lang ang mag-speaking in tongues. Tapos isa lang ang nag-interpret, hindi sabay-sabay. Naka-attend ako ng ganyan Pentecostal dati. Sabay-sabay nag-speaking in tongues, hindi na ako maintindihan. Tapos may nasasayo pa. May nag-8-8 pa kang gano'n, no? Sabi ko, oh my God! Sa Diyos ka ba to? Totoo yun! Kaya nag-grieve ako pagkatapos eh. Tinawag ang lahat. Altar call. Wala pa ako sa message. Hinahanap ko si Lord eh. Pero totoo pala, hindi ko hinahanap si Lord, hinahanap niya. Amen. Okay, ganito ang posisyon ko, siyempre nakaharap sa altar. No? Tapos nandiyan yung nagpipray sa akin. Okay. Tapos, speaking tongues, speaking tongues. Ano sabi sa akin? Hindi ko napaganon ako. Ako ba sasabihin niya? Speaking, ako nagagalit kasi, speaking tongues. Ano gagawin ko? Gusto ko na umalis. Walang lumalabas eh. Kasi hindi ko naman gift yun eh. Yung pala, mananaral ako isang araw. Mas mataas ang word of God kaysa sa speaking in tongues. Amen. The absolute in the service is the word. Kaya nakita yung speaking in tongues, bihira lang. Halos wala nga eh. Pero yung word, hindi pwedeng mawala yan. Amen. Kaya hindi sumasabay ang speaking in tongues pa nangangaral. Dahil lagi mas mataas ang word. Pag may nag-speaking in tongues yan, habang nangangaral ang preacher, out of order yan. Para labasin ang deacon yan. Kasi mukhang hindi galing kay Lord yun. Kasi sumasabay siya sa
Word of God, which is the highest order of the service. Nagets ba natin? Mamaya, after service, pag worship, pag pray, pag speaking in tongues, ayos lang yun. Kailangan may mag-interpret. Paano ka lalakas kung hindi mo naintindihan yung narinig mo? Doon sa dati kong outreach na ngayon, church na, may pastor naman, meron talagang gift doon ng speaking in tongues. Talagang nag-ooperate. No? Madalas siya rin na nag-i-interpret. Pero importante na interpretation. Pero na ba rito nangyari? Huwag naman kayo malungkot kung wala. Kasi anong ibig sabihin pag wala nag-speaking in tongues? Enough na yung word. Nagpalakas na yun. Minsan ang speaking in tongues, pag may kulang pang gusto sabihin si Lord, mag-ooperate yan. Nagpa-prophesy yan. Lalo na kung merong gustong sabihin si Lord sa church. That will happen. Pero hindi yan every service. Minsan once in a year. Minsan once in 2 years. Correct? Okay. Tapos na natin ilang lahat. Siyam. Sa palagay niya, dito sa ating lahat, yun ang palagay niya meron siyang gift na binigay si Lord. Dalawa lang. Dalawa lang? Dalawa lang? Lahat tayo may gagawin, ha? Amen. Sino nagluto? Tamo? Kaya bili Pastor John Marian? Gift yun! Operation yan eh! Sino nag-pray bago pumunta rito? Oo. Nag-pray ka, pinag-pray niyo yung mga ngaral. Lumalakas yung mga ngaral. Kapatid, meron ka, baka hindi mo lang alam. No? May pinag-pray ka na gumaling, may pinag-pray ka na nangyari, miracle siya na. Naalala mo na, meron ka. Sige, sino rin yung palagay niya na may binigay sa kanya si Lord na kailangan magamit? Yan, kailangan lang pala magalit ako eh. Joke lang. No? Hindi po ako formal preacher, ha? Kung ang inaasahan niyo pong bisita ngayon ni Pastor John Mar ay isang preacher na hindi makabasag pinggan, hindi na po magsalita ay malumanay at ganito, at baliktad ang collar at formal na formal. I am not like that, sorry. Okay? Kasi nga, palakad-lakad ako. No? Gusto ko ma-engage yung tao, naintindihan yung sinasabi. Naintindihan, di ba? Tapos na ba tayo? Gift pa lang yan. Now, we will go to the fruits. Ang Holy Spirit ay may fruits din. Di ko pala natapos itong last verse. But all this worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will. Kinalat na yan sa mga believer. Amen. So, merong ginagawa ang preacher na hindi niya na kayang gawin, kayo ang gagawa nun. Mahirap naman na ako na yung nangaral dito, ako pa pupunta sa kusina, tikman ko yung niluto. Uy, hindi, kulang pa sa asin. Tapos balik na naman ako rito. It's not like that. No? Meron ng kumikilos doon. At sinong kumilos doon? Holy Spirit. Bakit pagdating namin dito, ayos na ang mga upuan? Holy Spirit ang umayos na. Bakit meron mga nagsundo sa mga kapatid? No? At ngayon nandito kayo. Gift yan eh. Operation siya eh. Holy Spirit yan. Bakit kahit na mainit nakikinig kayo ngayon sa akin? Holy Spirit yan. It's a gift. No? Salamat sa ating Panginoon. Now the fruits. Okay. Fruits of the Holy Spirit. Ano pa kakaiba ng gift sa fruit? Sa natural, ano pa kakaiba? Yung gift, galing sa labas, binigay sa'yo. Tama.
Yung fruit, galing na yan sa loob na tinanim, lumalabas na lang. Di ba yung fruit, pinariyan, saging? Di ba? Magbubunga ba siya? Pero magbubunga yan? Siguro. Ay, may pinya oh. May halimbawa tayo. Nakakita ko ng bunga ng pinya. Diba? Yung pinya, bakit nagkaroon ng bunga? May tinanim. At yung tinanim na yun, nagkaroon na siya ng buhay sa loob ng isang araw, lumalabas na lang yung bunga. Yaan ang fruits of the Holy Spirit. Pag palagi kayong umuupo dyan at nananalangin kayo ng bunga ng Espiritu Santo, isang araw tataniman kayo ng Diyos ng Holy Spirit, isang araw magkakaroon ng bunga ang Holy Spirit sa buhay ninyo. Amen. Ang bunga ay hindi pinipilit. Kailangan lang yan alagaan para isang araw ay lumabas. Kaya huwag kang liban ng liban sa gawain. Paano maalagaan yan kung minsan nandiyan ka, minsan wala ka? Of course, naiintindihan ko yung sitwasyon ninyo ngayon. Sinabi ng pastor ninyo, minsan yung iba wala, alternate, kasi nga, in transportation. Kaya yung iba nag-online. Sabi ko nga, in-offer ko, kung gusto nila na minsan doon sa church, Zoom lang yan, no, para makapagpatuloy. Pero ang dalangin ko isang araw, talagang 100% nasa church kayo. Kung bigyan kayo ng tigisa sa sakyan. Imposible ba yan? Bigyan ko kayo ng patotoo. Nung nagkaroon ako ng outreach sa Bataan, for 15 years, sinawakan ko yun. Pero wala pa nagpapasto. Yung simula ng gawain, kami lang ang may sasakyan. Lahat ng mga kapatid, pagkatapos ng gawain, ang lalayo ng inuwian, jackpot yung bus. Kasi kapag umuwi sila, isang church ang sasakay doon sa bus. Kaya parang ito, tinatimingan na nila. At kapag ka nagbabay na ako, kami nakakotse, sila nakabus, masaya naman kasi nakaaral sila ng gawain. Pero isang araw napuno ang church ng mga sasakyan. Ang sabi ko sa kanila, hindi dahil magaling kayo na honor ni Lord yung tsaga ninyong pumunta sa gawain kahit malayo, kahit na nagbabas lang kayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Of course, hindi itong church ito talaga, lilipat kayo. Lagyan mo ng parking, kapatid. Malaki! Hindi ako nagbibiro. Baka pag pinagpala ka ng sasakyan, maalala mo tong araw na ito na nangusap si Lord. Kasi isang araw magbubunga ang lahat ng tinanim. Magtanim kayo ng salita ng Diyos ang ibubunga ninyo. Magtanim tayo ng Holy Spirit, isang araw lalabas ang bunga ng Holy Spirit. May bunga ba ang Holy Spirit? Okay. Galatians 5:22. Kung siyam ang gifts ng Holy Spirit, ilang ang bunga ng Holy Spirit? Ano sister? Ganito kayo bibig mo eh. Ilan ang bunga? Ha? Siyam din. Yan first slide, tatlo pa lang yan. Okay. So lahat may gifts, no? Kahit pa paano? Sino na rito ang may bunga ng Holy Spirit? Taas naman ang kamay kung meron na. Ay, salamat naman. No? Minsan inom lang ako ng tubig, ha? Para may boses pa ako hanggang mamaya. Hapon. So at least na kayo nagda-lunch. But the fruit of the Spirit is ano una? Love. Sino po ang may love? Hindi yung love na human, ha? Agape yan. Divine love yan. Kaya inanulog yung love. Alam niyo mga kapatid, pag ibig ang umiral, walang pwedeng humarang dyan.
Yung mga nanliligaw, alam niyo yan, yung nanliligaw kayo. Naku, kahit malayo yan. Kahit wala masyadong budget, bigyan ng bulaklak yan. Kahit bagyo, papuntahan niya, tapos bagyo. Tapos yung manliligaw, uy, talaga naman nagsiga ka pa. Dahil bagyo, pag-ibig eh. Diba kapag pag-ibig, ang pinag-uusapan, lahat gising. Oo, pag-ibig lang, ganun. Kasi interesting siya eh. Dahil ang pag-ibig, pag nauna ang pag-ibig, di ba sabi sa kasabihan, love conquers all. Ang sabi ng prophet, ang pag-ibig ang pinakamalakas na pwersang tumama sa lupa. Ang lakas niyan. Gaano kalakas yan? Ito ang dahilan kung bakit ang nanay, pag nasusunog ang bayat ng ng anak niya, susugurin niya ang sunog dahil sa pag-ibig. Na di bali na siyang masunog, wag lang yung anak niya. That's love. Pag-usapan pa natin ang pag-ibig ni Kristo. At ito ang dahilan kung bakit inakyat niya ang Golgotha, ang krus. Hallelujah. Kahit alam niya mahirap, nakita niya na sa Gethsemane, mahirap, sana lumagpas sa akin ang sarong ito. Pero dahil sa pag-ibig, that Father, thy will be done. Ang pag-ibig niya dahilan kahit pagod na yung tatay. Dahil meron siyang mga anak na kakain, asawang kakain, mag-aaral. Kahit nahirap na, magtatrabaho siya. At pag uwi sa bahay, pag tinanong siya ng anak niya at asawa niya, tay, pagod ka ba? Ang sasabihin niya, hindi anak, okay lang ako. Dahil sa pag-ibig. Tingnan nyo. Kapag ka meron kang pag-ibig, sigurado meron kang joy. Masaya ka sa ginagawa mo. Meron kang joy. Kapag ka masaya ka, payapa ka kahit magulo yung paligid. Peace. Lahat yan ay bunga ng Holy Spirit. Kaya pagmahal niyo si Lord, no? Meron kang joy pagpunta sa gawain kahit mahirap. Kahit sabihin yung liblib yung lugar ninyo. Tama, pag wala ka rito, hindi ka masaya. Kasi may love ka na eh. At pag meron ka ng joy, meron ka rin kapayapaan, na pagkatapos ng gawain, si Lord ang bahala kasi inuna ko siya. Am I engaging you? At dahil meron kang love, joy, tsaka peace, meron ka na ngayong long suffering. Hindi lang ito suffering. It's long. Ay, kaya mo nang tiisin yung asawa mo. Kaya mo nang tiisin yung mga anak mo. Dahil kay Lord, kasi meron ka ng love. No? Kung meron ka unbeliever na asawa, kaya mo na siyang tiisin ay pag-pray isang araw, maglilingkod dito kay Lord. O meron ka mga anak na hindi ka naglilingkod kay Lord, na malalaki na sila isang araw. No? Long suffering. Importante sa mag-asawa yan. No? Tandaan niyo mga kapatid, it's long. Sino dito yung pinaka-senior na sa pag-aasawa? Yung matagal na may asawa. Sino? Ilang taon na, Brother Joel? 25 Silver anniversary. 25? Sino mas matagal kay Brother Joel? Si Brother Lesto. Okay, mas matagal si Brother Joel. Ikaw, Pastor Mar? 8. Saan si sister? Hindi nakapag-long suffering ah. Lalo na sa mga mag-asawa, kung matagal na yan, ay nako. No? Kailangan nyo ng long suffering. Sabi ni Brother Joel, Pastor, wala pa problema ang pag-asawa namin, hindi kami nag-aaway. Okay ba yan? Ha? Bulungan lang. Bulungan lang. So, walang hiya ka. Ganun. Ba't ngayon ka lang, ha? At least bulong lang, di ba? Ha? Wala. Yung mga bagong mag-asawa, baka honeymoon period pa yan. Pero pag matagal na dyan, may nagtitiis na dyan. Dahil may pag-ibig. Mamaya, focus tayo. At dahil matiisin ka na, gentle ka na. At dahil gentle ka na,
mabuti ka na. At may faith ka na dahil kaya mo na tiisin, maamo ka na, meekness, temperance. Against such there is no law. Di ba kasama ang temperance sa stature of a perfect man? Anong temperance? Anong pinag-aaba ng patience sa temperance? Magkahiwalay yun eh. Magkasunod pero magkahiwalay. Anong temperance? Mapagpigil sa salita. Marunong nang magsalita ng tama. Marunong nang magsalita ng dahan-dahan. Ang sabi ng James, mas mabilis makinig at marahang magsalita at marahang magalit. Pag mas nakikinig tayo kaysa nagsasalita, hindi tayo masyadong magagalit. Pero pag salita ka ng salita, mabilis ka rin magalit. Si sister natawa oh. Diba? Pag yung mabilis magsalita, mabilis magalit ka. Ay, isa lang sinabi ko, 10 ng sawa. Pero, pag mabilis tayo makinig, alam niyo mga kapatid, sabi nila, dapat mas nakikinig tayo kasi nagsasalita. Naniniwala ba kayo sa Bible? Mabilis makinig, marahang magsalita. James yan. Kaya nga dalawa ang tenga natin, isang bibig. Dapat mas nakikinig tayo. Ano gusto niyo? Dalawang bibig, isang tenga? Kapag salita ka ng salita, lalo sa bahay, lalo yung mga misis, sasabihin mo yung mister, so, dalawa na lang ang bibig mo, isang tenga mo. Ha? Ah. Pero tansya isang bahay, pag lahat ang ikinig. Ibig sa magsalita ka, makinig ka muna. Sige, magsalita. Makikinig ako. Napakapayapa ng bahay. Tapos yung isa naman, ako naman. Sige, magsalita ka. Makikinig ako. Pero pag sinabing, alam mo kasi nyo tapos sasabihin na ito, sabi mo, yan, taasan na yan. Maghiwalay na tayo. Ha? Sa totoo lang, nag-aaway sa bahay, nagsisimula yan sa salita. May pinayuhan akong sister eh. May problema sila sa bahay. Hindi matapos-tapos yung problema. Ang payo ko sa sister, sister, subukan mo ito. Huwag kang magsalita. Natugulat siya. Pastor, subukan mo lang. Di ba sabi ng brother husband mo, dada ka ng dada, salita ka ng salita, subukan mo isang linggo, huwag kang magsalita. Effective. Sabi na sa amin, nangyari sa asawa ko. Diba? Ulit-alala siya tuloy. Oo. Laging ko siya, okay ka lang ba? Okay. Pinabukasan, hindi naman salita. Wow! Ang tahimik ng bahay! Mga kapatid, naging effective pati siya natuwa. Umiyak pa nga siya, nagpasalamat ko. O nakita mo sino ang problema? Siya o ikaw? Temperance yan eh. Siya pa nagsalita ka, marunong ka nang mamili ng salita. Dati pa magsalita ka, baragas eh, di ba? Pagka nagsalita ka, pag dumating yung anak ng magulumbok, ba't hindi ka nagsuklay? Ha? Wala ba tayo suklay? Pero pag may Holy Spirit ka na, mahalin ba sa labas? Di ba? So, iba yung salita, pero yung to, pareho, mahalin ba anak? Ha? Ha? May sakal tayo dyan. Hindi na sabihin mo, parang ang pangit mo ngayon. So, parang hindi ka na naligo ngayon ha. Iba na yung salita mo. Temperate in all things. Ang sabi ni Pablo, ni James, I'm sorry, yung dila, kapiraso lang yan, pero susunod ng isang bundok yan. Mga bata, saan kayo galing? Ha? Secret, saan kayo galing? Baka pumunta ng kalsada yan, ha? Sa susunod, meron na kayo Sunday school teacher niyo. Lalabas yung mga guro dyan.
pambihira, yung pastor nila, administrator ng mga guro ito eh. Nilalabas yan para maayos yung mga bata. Okay? Against such, there is no law. Pag meron ng bunga ang isang tao, wala nang law yan. Lumalabas na lang yan. Yung bang bunga ng pinya, Sister Jenny, Sister Rose, yung mga nakatira dito, yung pong pinya, nagsalita ba yan? Nagbunga siya, "Hoy, pansinin niyo naman ako, may bunga na ako." Di ba? Tahimik lang. Magugulat ka na lang, "Uy, may bunga na." Di ba? Ano sasabihin sa asawa mo? "Nagbago na ako, nakita mo? Nagbago na ako." Ha? Hindi ganun. Ha? Lumalabas na lang yan. O, kinabukasan sabi mo, "Nagbago na ako, ha? Ikaw, nagbago ka na ba?" Hindi ganon. Ang bunga, hindi yan nagsasalita, pero lumalabas yan. Amen. Love, joy, peace, long-suffering, meekness, goodness, faith, meekness, temperance. Isang araw, natitigil mo na magsalita, oh my God! Salamat Lord, binago na ako ni Lord. Diba? Yan. Yung pinayo ko, sister na yun. Isang linggo, gusto niyo maging habit ang isang bagay, yung nahihirapan kayong gawin, gawin niyo ng 21 days tuloy-tuloy. Habit niyo na yan. Yung mga lagi nasasabi, mag-i-exercise na siya. Mag-i-exercise na talaga ako. Yan. Kinabukasan. Pagtingin sa oras, pasok na. Bukas talaga mag-i-exercise na ako. Gawin niyo ng 21 days siya na tuloy-tuloy. Habit na yan. Gawin niyo yan 90 days na tuloy-tuloy. Lifestyle na yan. So yung mga hirap sa pagsasalita, alalahanin ninyo. 2 tenga, 1 bibig. Pag hindi kayo nagbago, masagwa ang 2 bibig at 1 tenga. Tawa-tawa ka dyan, sister, ha? Yeah? May sense ba itong sinasabi natin? Amen. Alam niyo mga kapatid, hindi natin kaya kasi. Kailangan magbunga lang tayo. Okay. Yan, mag-alas 12 na. Mag-alas 12 na. Salamat, meron kayong long suffering. Sin! Isa lang. Isa lang ang sin. Ephesians 4:30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. The Holy Spirit is also a seal. Okay. Ano bang ibig sabihin pag seal sa natural? Sino rito nakaabot nung hindi pa uso ang email, susulat ka sa mahal mo sa buhay sa ibang lugar at ilalagay mo sa sobre at ilalagay mo sa post office at sa selyuhan ng stamp. Sino? Nakaranas mo. Yan. Diba? Ngayon kasi email na lang. Email na lang. Noon, nag-abroad yung nanay ko, grade 5 pa lang ako, hindi pa uso ang email, yung mga messenger, WhatsApp, hindi pa uso yan. Susulat ako sa kanya, itong sulat ko, ito dapat sila nga makabasa, ilalagay ko sa sobre, didilaan ko, didilaan niyo ba yung sobre niya? Dinikit? Diba? Didilaan yun eh. O kaya mayroong basa na gaganon, tapos siselyuhan yun para maging authorized ang seal, lalagyan ng stamp. Yung mga bata ngayon, hindi na nila alam yun. May post office pa ba? Meron pa? Lahat yun, soft copies na eh. Pwede mo na ipadala sa email, i-print mo na lang. Ang seal, sabi ng prophet, 3 bagay yan. Seal is security. Kung gusto mo maging secure ng isang bagay, sealyuhan mo. Seal is also a finished work. Pagtapos ng gawin ng isang bagay, sinisealyuhan mo. Seal is also ownership.
Pagka ikaw ay may-ari ng isang bagay o isang anything, siniselyohan yan. Kaya nga yung mga titulo ng lupa, siniselyohan yan. No? Yung notarya, siniselyohan yan. Bakit? Ibig sabihin, may-ari yan. Clear ba tayo? Para maintindihan natin ang seal, kailangan maintindihan natin ang stature of a perfect man. May idea ba kayo sa stature of a perfect man? Yung drawing ni Brother Branham na pyramid? Faith, virtue, knowledge, diba? Temperance, patience, okay. No? For us to understand that, 2 Peter chapter 1 verse 1. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained thy precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and Jesus and of Jesus our Lord. According as his divine power hath given us unto things pertaining unto life and godliness through the knowledge of him that called us to glory and virtue. These are virtues. The stature of a perfect man are virtues hanggang maabot natin yung selyo o tatak ng Holy Spirit. And besides this, give you all diligence, add to your faith virtue. Anong una? Faith. Then, virtue. Then, add to your virtue, knowledge. And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity or love. Alam kong familiar na kayo rito. Siguradong tinuro na ito ng pastor ninyo. The stature of a perfect man. Yan, di ba? Anong first step ng grace? Justification. Second step, sanctification. Third step, baptism of the Holy Ghost. Unto adoption. Kailangan umabot ang isang believer ng adoption after nating babaptize ng Holy Spirit. Add to your faith virtue. Add to your virtue knowledge. If you can notice, mga kapatid, yan ang part ng justification. Diyan ka bibigyan ng gift of the Holy Spirit. Yun siyang na mag-ooperate. Of course, kung ano yung sa'yo, yun ang ibibigay sa'yo. Nakita nyo, pag may gift ka, hindi pa tapos. Magsisimula ka pa na. Ipagamit mo kay Lord yung gift, mag-ooperate ang church. Isang araw, after knowledge, bibigyan ka ng temperance, patience, godliness, brotherly kindness. Napapansin niyo, sanctification yan. Ano lahat ng yan? Those are the fruits of the Holy Ghost. Fruits yan, no? Temperance, patience. Di ba? Yan. Kindness. Yun siyang ngayon. Magpatuloy ka pa. Dahil pag nilinis ka na ni Lord, you will be baptized with the Holy Spirit. Pag nabaptize ka ng Holy Ghost, siya na mismo yan. Ito, bigay niya. Ito, bunga niya. Ito, siya na mismo. We will be baptized with the Holy Spirit. Pag nabaptize na tayo ng Holy Spirit, diyan na papasok yung tayo as born again. Pero pag may panganak ka, kailan pinanganak si Kuya? Kuya pa to si ate? Si ate. Kailan siya pinanganak? 2023. So, 3 years old na siya. Diba? Kaya nga, baby pa siya. Kasi kapapanganak lang eh. Kailangan niyang lumago. Hindi makikipag-asawa si Lord sa baby. Amen? Kaya nakita niyo mga kapatid, mataas ang quality ng bride. Kasi aabot siya saan? Sa divine love, which is the seal of the Holy Spirit. And that is adoption. That is maturity. That is the stature of a perfect man. Gifts,
fruits and seal. Sige, mag-assess tayo ngayon. Sino na kaya rito ang nasa seal of the Holy Spirit? Diba? O baby Christian pa ako, minsan matampuhin pa ako, minsan masalita ako, hindi ko matigilan. Magsisalita tayo. Lord, gusto ko pong lumago. Hanggang abutin ko yung adoption. Amen. No? Kaya nga sa church namin, ewan ko kung nakita ko ni Pastor John Matt. Pag humarap ka, kahit ka sa pulpito, humarap ka sa church, sa likod yung statue of prophet. Lahat ng papasok, makikita yun. For us to be reminded, this is our image, spiritually speaking. No? There it is. Sinabi sa church ages yan. Kaya nga yung church ages, kasama yan sa statue of a perfect man. Okay, nasa na tayo ngayon? Nasa bright age tayo. Kaya nga, iba itong mensahe natin eh. No? Yan yung capstone, yung love. Diyan tayo na ipapanganak. At pag naipanganak tayo, unti-unti, diyan tayo magmamature. Hindi ka magmamature pag hindi ka naipanganak. Kailangan tayong ipanganak. The evidence of the Holy Ghost. Okay, babasahin ko na lang yung highlight to that. The evidence that you've got the Holy Ghost is the life that you live, which is speaking in tongues. Yung buhay na mismo. See, by their fruits you shall know them. And the fruit of the Spirit is not known in Scripture found speaking in tongues. The fruit of the Spirit is love, joy, faith, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience. See, now that is the fruit. That's what you find in the tree to tell what kind of tree it is. See, so, no? Men are looking to you, preachers, yung mga ngaral, yung mga tumatayo rito, nakatingin ang tao sa atin. Madalas, hindi nila pinakikinggan masyado yung sinasabi natin dahil narinig na nila sa iba. Ang tinitingnan nila, nagmamatch ba yung sinasabi mo sa buhay mo? Mas malakas yun. Mga magulang, yung mga anak natin sa bahay, baka kaya hindi sila nagbabago, hindi tayo nagbabago. Dahil yung mga anak natin, hindi sila masyado sa naririnig nila. Ang tinitingnan nila, kung yung buhay ba ng magulang nila ay match din sa naririnig nila. Kailangan may fruit. Seal of the Holy Ghost. Completed work, ownership, security. Nabagit ko na yung kanina. No? And who is the messenger of the hour? No man. The Holy Ghost is the messenger of this hour. Sabi nila kasi, paano yung propeta niyo sinusunod eh, pumanaw na ng 1965? Yes, pumanaw ang messenger, pero yung message hindi. Ang messenger ngayon ang Holy Ghost. Na kinukot din natin sa prophet na nilibig siya ng Holy Ghost. The Holy Ghost is the messenger of this hour. What is it? God dwelling in human flesh. Glory! I feel religious. God in human flesh dwelling among you. No? Okay. Kaya nga may warning. Verily I say unto you, all things shall be forgiven unto the sons of men in blasphemies wherewith soever they shall blaspheme. But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness. But it is danger of eternal damnation. Huwag tayo magsasalita against the word. Pagka word dyan, Amen, Lord. That is true. Ako ang mali, kayo ang tama. Ay, salamat. Nasubukan mo itong bilisan. 12:05. Hindi ko lang alam, Pastor, if you open my Q&A or ibabalik ko sa iyo. Kung meron ka pang gustong idagdag, it's up to you. No? So, bago tayo manalangin siguro to close this, baka meron pa si Pastor Janmar o meron kayong question na gusto nyo i-clarify kasi baka mali ang turo ko, Pastor Jan, sabihin mo rin sa akin, magtanong ka rin sa akin, no? Pero siguro mag-reply lang ako to give thanks to the Lord.
ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero nakatulong ba ito sa atin? Nakatulong ba? Let us bow our heads. Salamat aming Ama, your gracious Lord, that you have spoken. Salamat sa aming mga kinain ng ating mga Panginoon. And Lord, as you speak, we listen. As you speak, Lord, we will follow. Bless Pastor Mar, Lord, sa teams of this church, the congregation. Mamaya ay mananalangin kami sa Kanya at sa Kanyang mga katuwang. Dalangin namin, Lord, ang paglago ng buhay ng mga kapatid sa Iglesia nito, Lord Jesus. Even like tabernacle, we worship you, Father, and we give you thanks in the name of our Lord Jesus Christ. We pray. Amen. Before we pray sa iyo, kapatid, sa ano, balik ko muna sa iyo. Baka lang, may gusto ka pang idagdag at kung kaya mo na sagutin yung mga tanong nila, you can answer it. Okay? Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa biyaya ng Panginoon. I believe wala na sigurong mayroon po bang tanong? I believe ay wala na siguro dahil napakalinaw. Truly, God always dwelling in simplicity. Sa kasimplihan ng mensahe, doon lang lagi ang ating Panginoon ay nananahan. Salamat po. Sino man pinagpala ng ating Panginoon? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Napakainam at minsan ay mainam na ipalala sa atin yung mga bagay. Sabi nga ay hindi ganun kalalim pero ganun kalakas ang impact. Lalo na sa mga taong nakapaligid po sa ating mga kapatid. Praise God. Palakpakan ulit natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. At marami po siguro ay awit lang tayo, Pastor, ng isang awit at we request na siguro sila brother, yung mga brother natin, Brother Joel, yung trustee natin at Deacon, Brother Joel at si Brother Tawing, I request po dito sa unahan. Praise God para po tayo ay maipag-pray din ng Pastor. Amen. Sige po. Pwede rin po ba sa ibigay ko muna sa inyo? Plus na rin. First Corinthians. Sige, dito na po, Brother Joel, Brother Tayo. First Corinthians po, chapter 3. Yan, gusto ko sa'yo ng picture. Pag-replace sila mga picture na walang kami. Amen. At balik ko po kayo sa subject. Okay, so I would like to open this. Patuloy tayong lahat. Nandito sa harapan ninyo, sa gitna ka Pastor John Mar. Sa gitna ka niyo. Pastor John Mar as the pastor here. Si Brother Joel, Deacon kapatid. Deacon siya, no? Evangelist. Si kapatid na Wayne ay trustee. Ha? Ganun talaga para sisimula. Naalala ko noon ay nung sisimula kami, ako ang MC, ako ang keyboard, ako ang opening prayer, ako ang closing prayer. No? Ako rin ang mga ngayon. Okay lang yan. Ito nasisimula. Ang kasi ang maganda ay nagsimula. No? So, I would like to read this bago tayo manalangin. Importante po kayo dito dahil kayo ang nagtalaga. Si Lord ang nagtalaga, kayo ang tumanggap ng mga ministro na narito sa inyong harapan. No? 1 Corinthians 3:3, for ye are yet carnal, for whereas there is among you envy and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men?
For while one saith, I am of Paul, and another, I am Apollos, are you not carnal? Who then is Paul and who is Apollos, but ministers by whom you believe, even as the Lord gave to every man. So dito si Pablo, tinuturuan niya ang mga tao, huwag kayong tumingin sa tao. Hindi hati ang Diyos. May mga ginagamit sila na tao, suportahan niyo sila according to the gift. Sabi ni Pablo, who did is Paul? Okay, sabi niya rito, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Yan. Merong nagtanim, merong nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Huwag tayong tumingin sa nagtanim. Huwag tayong tumingin sa nagpalago. Huwag tayong tumingin sa nagdilig. Ang Diyos lang ang pwedeng magpalago. So then neither is he that planteth anything, neither is he that watereth, but God giveth the increase. Now he that planteth and he that watereth are one. Yun pala eh. Kaya nga binago na sila rito tatlo. Isa lang yan. Kailangan lang magtulungan. And every man shall receive his own reward according to his own labor. Ito na. For we are laborers together with God. We are God's husbandry. We are God's building. We are all laborers together with God. Pastor John Magdacanta, anong full name ni Brother Joel? Joel Agres. Si Brother Dwayne Manarasan. So will be prayed. Thank you. Itaas natin ang kanang kamay sa harapan. Salamat amin Ama. Dahil hindi kami gulili ng aming panalangin. At parito ang aming mga kapatid, pagkutang ng pag-joy, pag-joy. And the respective families, parito manawala. So praying for them, Lord. Thank you, Father, for the ministry of Father John. Salamat sa pamamili niya sa iglesia nito, Lord, by your grace. At meron sa mga katuwang, Lord, ng baruin. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, Panginoon, we are lifting them from up to you. That they may be, Lord, in your hands always. At mapangalagaan nila at magawa nila ang dapat nilang gawin, Lord, sa iglesia. Salamat aming Ama, salamat Panginoon. Along with the congregation, Lord, ay tinalago dahil maaari na nagtanim at na nagdinig. Pero salamat Panginoon, kayo ni papalago. In the name of our Lord Jesus Christ, bless this brothers, Lord, Pastor John Mau, Pastor Joel and Barrios, in the name of our Lord Jesus Christ, along with our families, and along with this congregation. We bless the Lord. Hanggang sa kayo dumating, anuman ang inyong ipaundat sa kanila. Sa pangalan ng Panginoon Jesus Christ, we live to them. So, the Holy Ghost is moving. Ingatan mo kanilang buhay at pagkakaya niyo naman. Ingatan mo kanilang mag-anak sa pagkakahirap ko. In the name of our Lord Jesus Christ, we bless the living life habang natin Director ng Palawan. We are entrusting these brothers into your hands. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe in you pray. Amen. 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 God bless everyone. Congratulations, kapatid. Commission. Mga kapatid, supportahan mo pastor nyo, huwag yung awayan, ha? Okay, kapatid. May mga problema mangyayari, pag-usapan, nasa gitna si Lord. God bless everyone. Salamat kapatid. Napakaigil ang ginawa. Amen. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Wala po yan sa mga plano natin. No? Siguro maupo muna tayo mga kapatid. No, hindi po namin plinano yun ni Pastor John, but naramdaman namin that we are left, no? Para po doon sa mga bagay na ito. Praise God. At bago po tayo mag-end, amen. Ikaw may lyrics ba ng consume? Consume ni? Amen. Gusto kong awitin yung consume me, Lord. Praise God. Amen. No? So lahat po ng bagay ay gumagawang kalakip. Praise God. No?
Praise God. Gusto ko lang awitin ito mga kapatid. No? At habang inawit natin, marahil ay pwede tayo magbigay sa ating Panginoon, ating mga kaloob. No? Praise God. Awitin natin yung consume me, Lord. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Minsan pa, consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Use, Lord, amen. Tayo po tumayo mga kapatid. Hallelujah. At ulitin natin. Where could I go? Leaving below when this so simple world hardly a comfort can afford. Striving alone to face temptation so. Where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul. Needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Neighbors are kind, I love them everyone. We get along in sweet accord. But when my soul needs manna from above, where could I go but to the Lord? Amen. Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul. Needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Life could be spent with friends I love so dear. Comfort I get from God's own word. But when I face this feeling have a bend, where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul. Needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Could I go but to the Lord? Amen. Bigay ko po kay Brother
Kawin ang closing prayer. Brother Kawin. Yes, Lord. Amo namin makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord God, sa mga salita mo, Panginoon, na aming napakinggan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ito, Lord God, ay naging karagdagan, Panginoon, ng aming mga langis, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, kay Pastor, Panginoon, na ginamit mo. Pastor Jun, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na kanyang binahagi, Panginoon. Maraming salamat, God, na ito makita naman, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon, maging sa aming Pastor, Panginoon. Salamat sa buhay niya, Panginoon, nakatuloy mo lang sa Panginoon. Gamitin, Panginoon, o dalawin, Panginoon, ng mga pagpapala. Pagpapala, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon. Salamat, God, na ito, Panginoon, ay aming makita rin, Panginoon, sa bawat buhay, Panginoon, ng mga kapatiran, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa mga tithes and offering, Panginoon. Salamat, God, na ito, God, ay magalit lamang, Panginoon, sa ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At maging sa church building, Panginoon, na pinapagawa, Panginoon. Salamat, God, na ito, Panginoon, ay magamit, Panginoon, itong mga offering, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon, maging mamaya, Panginoon, sa gaganapin buling gawain, Panginoon, maging sa hallelujah, Lord. Maging, Panginoon, sa mga asawa, Panginoon, salamat, God, na patuloy mo lang yung, Panginoon, ipaunawa sa amin, Panginoon, yung mga salita na ibahagi, Panginoon, ng aming pastor, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, at maging pansamantala namin pagtatapos, Panginoon, salamat, God, na pagpalain mo lang bawat isa, Panginoon, maging sa mga kapatid, Panginoon, na namin, Panginoon, na hindi na nakasama, Panginoon, salamat, God, na maging sila man, Panginoon, ay pagpalain mo lang din, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, at kung ano man ang kulang, Panginoon, ng panalangin, Panginoon, ako ang bahala magdagdag ito, Panginoon, at maitaas ko sa iyo, Panginoon, kapurihan, sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Palakpakan natin natin, Panginoon. Hallelujah. At tayo po'y natatapos na sa ating gawain. Amen. Awit lang tayo ng isang awit. Amen. Tuloy natin bawat isa, mga kapatid. Hallelujah. Everybody also know. Everybody also know. Everybody also know who Jesus is. Everybody ought to tell. Bless you. Everybody ought to tell who Jesus is. He's the lily of the valley. Morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Amen po, patuloy na lang po mag-search ng ating pagkain. Everybody ought to bring. To bring. Everybody ought to bring a soul to Him. At right after po ng ating lunch ay mag-start po tayo. Hallelujah, para sa susunod po na gawa. Bless you po. Kakain lang kami, tapos balik na. Hindi yan nabuti na ano. Silent preaching naman. Saan sila? Sabay. Charger ka type C ba? Wala pang charger. Wala. Wala si Papa yata. Pastor, yung taxi.